Sa araw na ito ay sinugod ako ni Jan sa pinakamalapit na ospital dahil hindi ko na kaya ang sakit. Thank you so much, darling. I don't know what to do without my darling. Yeah. What do you got, darling? All the tea in the world. Kahapon nga pala guys, sa pag-uwi ni Jan galing sa trabaho, namili siya ng mga tea para sa akin, para sa paa ko na ayan, sa gout natin. May turmeric tea, merong ginger tea, kasi yan po yung mga advice ninyo sa akin. Ito na rin yung dala niyang food galing sa work. Ayan po. Meron ditong ayan, salmon. Tapos ito, steak, and asparagus, bawal sa akin din ito. Bawal sa akin yung steak and asparagus. Ewan ko lang yung salmon, guys. Tapos bumili din si Jan ito, luya. Tapos merong avocado. Kasi may nag-advise sa akin yung buto niyan ay perfect daw yan. Tapos bumili din siya ng olive oil. So gagawa ako nung sinasabi nyo sa inyo na haplas. Ay maglalagay din si Jan ng water dyan sa palanggana natin. Kasi ibabad ko yung paa ko mamaya, guys. Dyan ng lemon, ginger. Meron ding chamomile, turmeric, and ginger. Okay. Thank you, sweetheart. Okay, honey. Nilagyan din pala ni Jan ito ng Epsom salt. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko pag wala si Jan, guys. Buti na lang napakabait ng afam na ng pangasawa ko. Ito na nga pala yung avocado na nabili ni Daddy Kano, guys. Kukunin ko lang yung buto nito and i-grate ko siya. Pagkatapos ay nilagay ko na siya sa isang malinis na garapon. Ibang coconut oil pala yung nabili ni Jan. Hindi pala yung oil na oil talaga. Ito ay parang ano siya, lard. Alam niyo yun, parang mantikilya siya, guys. So kailangan ko pa siyang i-microwave. Para siyang lard. Bali, tinansya ko lang yung dami ng alcohol na nilagay ko, guys. Isang buto lang din kasi ito eh. Ayan, so nag-melt na yung olive oil. Minix ko na rin siya. Pagkatapos nito, guys, ay nilagay ko lang siya sa ref for about an hour. Ayan, minix-mix ko lang siya. Alam nyo, mabisa daw talaga ito, guys, na pang haplas sa mga sakit-sakit, guys, sa likod, any joint. Effective ito. Marami ang nakapag-comment nito sa akin, guys, na magaling, mabisa daw talaga ito. Natatandaan nyo pa ba, guys, yung napulot naming smart AI na bird feeder nung nakaraan? Ito i-assemble ni Jan. So, ito na yung nakuha ni Jan, oh, na bird house. Actually, smart AI. Jan, ayan na si Jan, guys. Tignan natin, ha. Ayan, nag-aano siya. Nagmamount lang siya, guys. Minamount niya lang yung ating bird house. Jan, ingat ka dyan, darling, ha. Diyan natin ilalagay ang bagong bird house na nakuha natin sa kalsada. Guys, so madidetect niya ang mga ibon na babatog dyan. Actually, tomorrow morning natin yan malalaman, guys. Ang mga ibon, ayan, ang mga ibon na lumilipad, ang mga ibon na lumilipad. Okay, yeah. Ayan. The drawback to this will be Okay. Ayun, may camera siya, dear, right? You will see. filling it up with bird seed. We have to climb the ladder. Yun lang ang drawback niyan. Okay, but anyway, ayan na, dear. We will check on your camera later. Actually, tomorrow morning is the perfect time, no, to check that one. And this is also, dear, what do you call that, dear? Solar panel. Solar panel. May light. Ayan, umiilaw na yung camera niya. Mare-record po dyan. Ayan, mare-record po dyan ang mga activity ng ibon. Makikita natin ang different kinds of birds, right, dear? We will see different kinds of birds. Nakakapagtaka bakit tinapon ito, guys, ng mayaman naming kapitbahay. Siguro hindi sila marunong mag-assemble nito. Yun yung iniisip namin ni Jan. $300. $300. 15,000 pesos. Tinapon lang ng mga milyonaryong kano. Instead? Hmm? Can we bring it back to the store Hi. instead? If we can, no?
Actually, pwede natin tong ibalik, dear, but we're not that kind of person. Nagbibiro nga si Jan eh. Pwede ba natin tong ibalik sa tindahan? Refund? No, we're not that kind of person. Minsan may mga ganun, especially yung mga nakukuha sa basurahan. Yung ibang tao, binabalik nila sa store kahit hindi naman silang bumili. Ang ganda ng bahay ng ibon. Wow. Tapos, saan ilalagay ang bird feed, dear? Bird seed. Where do you put the bird? Here? here. Only here? Really? Fill it through here, yeah. It's a little bit tasky. Hala. See the flickering shadows of love on her. What if there's rain? Is it resistant? It's resistant to the rain. Resist to the rain. Okay. That's nice. Ito, 15,000 pesos. Tinapon lang. Perfect talaga to, guys, kasi mahilig kami ni Jan sa ibon eh. Meron din siyang mga SD cards. Oh, let me have it. Uy, ayun na, day. Ayun na, day. Ayun na, day. Ang birdhouse na. Very nice. Okay lang. Hala, ang ganda ng birdhouse na yan, darling. No? Ayan, nagsuscrew na si John. Uy! Ituyok lagi, dear. In the street. It's very nice talaga siya. Ooh, that's the food. That's the food of our bird. Pero it's on the other. Ayan, fill it up. Fill it up ni John. Ayan, fill it up na si John ng food. Ayan guys, ang ganda no. Perfect talaga siya, dear. Ikuan ako, i-zoom in ta ka, dear, ha. I-zoom in ta ka. Hi everyone! This is our jackpot of the day. Ayan, at least marami ng ibon dito, guys. Birdhouse ako ng birdhouse. Bird feeder pala, guys. Ayan yung birdhouse. Ayan yung nasa gilid, yung lumang kahoy. Yan po. Ayan, so abangan natin tomorrow, guys, kung ano yung unang ibon na makikita natin dito. Kain tayo, guys. Good afternoon. This is my second meal of the day. Nakarating lang ni Jan galing sa work. Actually, 3 days na ito, guys, oh. Dauphinoise. Potatoes with cheese. 3 days ko na siyang kinakain. Pakonti-konti na lang kasi yung kain ko. So, dadalhin ako ni Jan ngayon sa ospital, guys, kasi hindi ko na talaga kaya. Kasi baka pag hindi ko pa to pinatignan sa doktor, baka lalong lumala yung aking paa. So, kailangan pupunta na tayo sa ospital ngayon. Pero, bago nga pala ako ihatid ni Jan sa ospital, guys, ay susunduin lang namin yung co-worker ni Jan na Pinay. Kasi nasa emergency din kasi nahiwa niya yung kanyang kamay. So, after ng work ni Jan kanina, dinala niya sa ER. And then, mamaya, kukunin niya rin ulit at ihahatid niya doon sa kanyang amo. Ayan, so paalis na kami ngayon. Ayan, nakalimutan ko patuloy mag-seatbelt. Ilang days na din kasi ako hindi nakasakay ng sasakyan. Palagi lang tayo sa loob ng bahay. Ayan, nandito na tayo sa ospital kung saan dinala yung co-worker ni Jan. Pagkatapos namin siyang maihatid sa bahay, dumiretso naman kami ngayon ni Jan dito sa Dr. G's Urgent Care. Dito ako dinala ni Jan, guys, para magpa-check up. Hopefully wala masyadong tao ngayon dito para ma-entertain tayo kaagad. Sabi ko kay Jan, i-check mo, dear, kung mayroon silang available na wheelchair para hindi ako mahirapan na maglakad. Check upin, so marami pa akong pipil-upan ngayon. Kasi new insurance to, ikakapalit lang ng insurance namin. Masyadong mahal kasi yung binayaran naming insurance nung nakaraan. Dito kasi sa US, guys, talagang required talaga ang magkaroon ng insurance. Kasi pag walang insurance, sobrang mahal lang babayaran. Imagine that, di ba na emergency room si Jan ang 2 beses? $50,000 ang na-charge sa kanya each visit. Pero emergency, ano naman kasi yun, ER is different from urgent care. So urgent care kasi is, I think hindi naman siya ganun kamahal. Pero, like I said, guys, kapag wala kang insurance dito, mahal talaga. Yung 50K na yon, ang binayaran lang ng insurance ay 30 plus 38. So may utang pa rin siya na 12K. And then yung second visit niya, nagka-utang rin siya ng mga 11,000. So meron kaming utang ngayon na $20,000. Ayan, so nandito na si Jan, guys. Ay, buti na lang may available na wheelchair. Naku, kung wala, mag-i-struggle talaga ako, guys, papasok dyan sa clinic. Ayan, so mag-check-in lang ako, guys. Tignan nyo, guys, yung tsinelas ko. Sole yan ng sapatos. Tapos nilagyan ko lang ng goma.
trauma. Hindi pa rin kasi ako makapagsuot ng tsinelas guys kasi masakit pa siya eh. So ito po yung binayaran namin, $100 po yung copay. Mahal pala guys yung copay kasi urgent care ito. Pero sa primary clinic kami pumunta ni John, zero copay kami, wala kaming babayaran. Ito kasi urgent care eh. Lalo na pag sa emergency ka pupunta, naku baka $50,000 ulit. Pagkatapos kong mag-fill up guys, naghintay lang kami ng very light dito sa labas. And then nung pumasok na kami sa loob ng clinic, opisina, naghintay rin kami saglit sa doktor. Hello. How's everybody? Good, good. And yourself? You got a little flare up? Uh-huh. Okay. Yeah. So what I'm gonna do is, how are you with needles? Are you okay? Because I can give you a little steroid injection. Kinausap ako ni doktor para daw mas mapabilis ang pagaling, maglalagay daw ng steroids. And then, so sabi ko pumayag naman ako. And then meron din silang mga ibibigay sa akin na mga anti-inflammatory medication. Take 1. You're going to repeat that same thing for 3 days. You take 2. Sana pala hindi na lang ako naghintay ng matagal bago pumunta dito sa urgent care. Di sana nabigyan ka agad ng lunas. Ganun talaga. At least alam na natin ngayon. Huwag patagalin kung may nararamdaman. So good ka agad. Let's see what's on your chart here, dear. You look pretty good. Da-da-da-da. Ayan, binigay na sa kay John yung chart. Itatago natin yan. Kasi nandyan yung mga instructions kung paano natin inumin yung mga gamot. Siguro halos sa 2 oras din kami ni John sa urgent care. Nagmamadali na nga kaming umuwi guys. Kasi may appointment pa kami. Pupunta din kasi ngayon sa bahay. Kasi titignan yung shower namin. Kasi may sira. Naku, nagpapasalamat talaga ako kay John guys. Kasi palagi siyang nasa tabi ko. Kahit nagaling pa yan siya sa trabaho guys, no? Ayan, inaalalayan pa rin niya ako. Kaya sobrang thankful ko talaga. Bihira lang magkaroon ng ganito kabait na afam guys. Kaya ipinagpapasalamat ko talaga guys na nakatagpo ako ng katulad ni John. Pagkatapos ay pumunta lang kami sa pharmacy guys para daanan lang itong ating mga medication. Dumiretso na rin kami sa Costco para bumili ng mga kahon-kahon na mga sparkling water. Ayan, naubusan na rin kasi kami guys. So, dumiretso na lang kami mag-grocery. Pero hindi na rin ako lumabas guys kasi makalalo kaming matagalan. Grabe yung experience ko kanina. Going to the clinic, medyo masama yung, hindi pa rin talaga ako nakakalakad masyado, diba? So pagdating ko doon, nag-request si John ng wheelchair kaagad, nag-assist naman kaagad yung nurse. Naghintay lang ako ng very very light, and then dapat madali lang yun kaso nga lang bago yung insurance namin, so we had to fill out all the information. Ang dami kong fill upan. Insurance, ganyan, information, personal information and everything. Tapos naghintay ulit ako sa doctor. Hindi, nurse pala unang tumingin. And then na-figure out na niya kaagad kasi sa may joint, sa may big toe. So na-figure out niya kaagad na it's gout. Tapos tinanong niya ako kung nagkaroon na ba ako ng ganitong case before. And then sabi ko yes, but 5 years ago, 2020 pa, ngayon lang bumalik ulit. And then kung ano daw yung tinake ko, sabi ko, ano lang, mga pain reliever lang yung tinake ko. Tapos sabi niya, have you heard about allopurinol ba yun? Allopurinol and colchicine? Basta something like that. Sabi ko, narinig ko lang kasi in-advise yun sa akin na yun yung bilhin ko. Pero hindi pa ako nakatry nan before nung sa Pilipinas ako. Hindi ako nakatry uminom niyan. Tapos yun yung nareseta sa akin. Tapos binigyan ako ng steroid guys. In-inject sa aking lubot yung steroid. And after guys, no, grabe, napaka-quick ang effect talaga guys. Pinasok siya, and then after 30 minutes, parang nag-take effect na siya. Parang nakakalakad na ako. Pero hindi pa masyado kasi ano pa siya hubag-hubag pa konti yung tiil ko. So ayun guys, it's very important talaga to see your doctor every time na mayroon kayong mga pinagdadaanan. Don't self-medicate. Yan ba? Tama ba? Do not self-medicate kasi delikado din kapag merong mga iba pang karamdaman, 'di ba? Aside sa ganyan. So delikado talaga guys. So it's better to see a doctor para mabigyan kayo ng tamang
reseta, tamang gagawin, tamang medication, 'di ba? Para mas mapabilis din, 'di ba, ang paggaling ninyo. Imbes na dapat pala nung nag-start na sumakit yung aking paa guys, dapat pala pumunta kaagad ako. Pinagpaliban ko pa kasi, pinatagal ko pa kasi. Pero I appreciate guys all your messages saying na ganito ganyan, ito yung gagawin mo Johannes, ito yung i-take mo Johannes. So maraming salamat from the bottom of my heart. I really appreciate it. So sobrang mahal talaga dito guys ang hospital dito. Grabe, or clinic. Nako. Ay nako. Dati nga si John, 'di ba? Kinuwento ko sa inyo na si John ay $50,000 isang visit, and then second visit another 50,000 na naman. So may utang kami na halos 20k kasi nasa 30 plus or almost 40 plus lang ang binayaran ng insurance. Paano pag walang insurance? Edi magkanda utang-utang ka sa mahal ng mga medical dito sa US. Pero okay lang naman siya guys. Mahal siya no, pero very effective naman talaga siya. So, ang mga medical facility nila dito parang top of the line, high end, 'di ba? Yung mga gamot na ginagamit nila, and then mga facility ganyan. So, top of the line talaga. So, eto na guys, kailangan na nating mag-diet. Kasi sabi ni Jen, ano ka na, overweight, ganyan. So, kailangan na mag-diet. Alam kong mahirap siyang gawin. Mahirap talaga siyang gawin guys. Pero I think sa umpisa lang yan mahirap. Mag-start ka muna sa soda. Okay, cut off na muna tayo sa soda. And then rice. Hindi naman basta-basta mawawala yung rice guys, 'di ba? Pero hindi naman siya actually affecting factor yung rice. Kasi low in purine naman yung rice. Ramen, low in purine. Ang mga bawal ata sa akin, mga red meat, some kind of fish, seafood, ganyan, mga sweets siguro bawal sa akin, or yung sobrang alat, mga junk foods bawal na rin sa akin. So madami na rin talagang bawal guys, no? Alam ko mahirap siyang gawin, but kailangan natin siyang gawin para na rin sa seguridad natin, sa health reasons. Kasi pag ganitong tumatanda na tayo, mag 40 na, 'di ba? Malapit na mag 40. So talagang iniingatan na ang health natin kasi kesa, 'di ba, lalo pang lumala yung sakit natin. So ayun, binigyan din ako ng mga maintenance na para hindi na maulit yung gout. Pero I don't know if ipupush ko yung maintenance kasi sabi nila makakasira din daw yan sa some organs natin. So I don't think so ipupush ko yung maintenance guys. Siguro hindi muna. Yun muna yung isa lang na binigay sa akin, yung kunchin. Mahirap talaga ako makaalala guys. So yun lang muna. Pero yung allopurinol hindi ko muna yun siguro. Kasi hindi naman frequent yung gout ko hindi naman talaga siya pabalik-balik. But hopefully maging okay na lahat para mamasura na naman tayo kasi marami na ang mga nagre-request sa akin. Johannes, kailan ulit mamasura? Ayan. Gumawa na rin pala ako kagabi nung sinuggest ninyo guys na yung avocado, buto ng avocado with rubbing alcohol at saka oil. Thank you so much to Ivy. Siya nagsabi sa akin yung hipag ko. And of course to Ate Edith. Ayan, syempre. Maraming followers ko. Marami din akong nabasa dyan na sinabi ninyo na ganyan yung gagawin. Maraming salamat talaga guys sa inyong concern sa akin. So that's it for now guys. I really appreciate you all. Thank you so much for watching sa video ko. Hindi na masyadong sit down lang muna tayo ngayon guys kasi hindi pa masyadong maganda yung pakiramdam natin. But anyway, I really appreciate kahit sit down vlogs lang tayo, nandyan pa rin kayo, naka-watch pa rin kayo kay Johannes nandyan. Maraming salamat po. Siguro tuloy tayong umuwi by end of February na lang. Kapag okay na talaga tayo, end of February to March, middle of March. Ayan, kasi palandong din yun ng mama ko, death anniversary ng mama ko, and birthday din yun pala ng kapatid ng mama ko. So a-attend ako nun. So
Kita-kits tayo dyan sa Philippines, guys. Thank you so much again for watching. I'll see you again next time. Bye-bye!